Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona, isang Diyos. Pinagdiriwang natin ito upang alalahanin na ang Diyos ay palagi nating kasama at nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Kaya't naman sa mga pagkakataon na hindi natin kinilala ang kanyang pag-ibig at tayo'y sumuway sa kanya, halina't pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo ng salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangalan 3 persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ang Diyos sa pasimula pa lamang, bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyuan niya ako.
bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, gayon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang hanggang ng langit at lupa ay italaga. Naroon rin ako na ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako ay laging kasama niya at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan, poon sang kalupaan. Tayo pong lahat. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mo'y langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang yaong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan, poong sang kalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lunigting at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Maningning ang iyong ngalan, poong sang kalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibon nasa himpapawid, at mga maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poong sang kalupaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang ugnayan nila ng Ama at ng Espiritu Santo
ang lahat ng nasa Ama ay sa Kanya, na siya namang sasabihin ng Espiritu sa mga alagad. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag pinag-uusapan natin ang Santissima Trinidad o ang tatlong persona sa isang Diyos, maraming sumusuko na kaagad at sinasabing, "Wag na nating pag-usapan yan, mahirap yang maintindihan." Sasabihin ng iba, "Misteryo kasi yan eh, mahirap yang maunawaan." Pero tandaan ninyo, ang sasabihin ko, walang taong nilikhang tanga ang Diyos. Lahat tayo ay binigyan niya ng kapasidad ng makaunawa. Kahit misteryo ng kanyang pagka-Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataong makasilip ng katotohanan sa kanyang kalwalatian. Dahil yung karunungan na meron ang Diyos, binahagi niya ito sa atin. Yung karunungang tinutukoy sa unang pagbasa na naging sanhi kung bakit nalikha ang mundo, yung karunungang iyon ay binahagi sa iyo, lalo na nung tayo binyagan, nung tanggapin natin ang Espiritu Santo. Kaya walang nananampalataya at walang tagasunod si Kristo na nananatiling tanga. Ang kailangan natin ay buksan ang ating isip para maunawaan natin ang misteryo ng kanyang pagka-Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Maraming natatanga sa pag-ibig, pero naniniwala akong wala dapat tanga sa pananampalataya. Kaya kapag ang pinag-uusapan ay pananampalataya, wag nating sinusukuan kaagad at sasabihin nating hindi natin kayang unawain ito hanggat hindi natin pinagsisikapang simulan ang pag-unawa nito. Amen ba yon? Kaya sa simula pa lang ay dapat malinaw na sa atin, pwede nating maunawaan ang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Dahil yan ang gusto ng Diyos, kaya niya inihayag ang kanyang sarili bilang Ama, Anak at Espiritu Santo upang sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan, kilalanin natin ang kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos at maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Narinig natin sa unang pagbasa kung paanong sa karunungan niya'y nilikha niya ang sandaigdigan. Ipinakikilala sa atin ang Diyos bilang Ama na simula ng lahat ng bagay sa mundo. He is the Father, the origin of everything, who created all things from nothing. Ang Diyos ang pasimula, kaya siya'y ating Amang lumikha. Ang Diyos ay nagpakilala sa atin bilang Ama. Narinig natin sa unang pagbasa o sa ikalawang pagbasa ngayon
na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nagkamit tayo ng kaligtasan at dahil dito, umaasa tayong tatanggapin din natin ang kalwalatian. It is because of Jesus, the incarnated Son of God, that we knew that we are saved. At sa pamamagitan ni Jesus na nagkatawang tao, yung pagmamahal ng Diyos na hindi natin lubos na nauunawaan, ay mas naintindihan natin. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi hindi na natiling idea lang yung pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, gusto na niyang iparamdam sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya nga, bago niya likhain ang tao, nilikha muna niya lahat ng kailangan natin para mabuhay. Nilikha niya tayo bilang magkakatuwang sa buhay. Kaya nilikha niya ang babae para sa lalaki. Nilikha niya yung mga bagay na kakainin natin, yung mga gagamitin natin sa mundong ito para mabuhay tayo. Bilang pagmamahal niya sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagkasala pa rin ang tao. Bakit? Kasi hindi pa rin nahalata ng tao na sa pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos, pinaparamdam niya sa atin na tayo'y kanyang mahal. Kaya ano ang kailangan para mas maramdaman ng tao ang kanyang pagmamahal? Tanong niyo sa akin, ano? De kapwa-tao. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao para maranasan natin ito sa pamamagitan ng kanyang yakap sa mga makasalanan, paghipo sa mga may sakit, pagsasalita ng mga katotohanan at mga salitang nagbibigay ng pag-asa para mabuhayan tayo ng loob. At higit sa lahat, pinagdiwang lang natin noong nakaraang linggo, isinugo niya sa atin ng Espiritu Santo bilang paalala na siya'y palagi nating kasama hanggang sa wakas ng mundo. Ang Espiritu Santo ay binigay upang bigyan tayo ng kapanatagan ng kalooban sa mga panahong tayo ay nahihirapan at tayo'y natatakot at nawawalan ng pag-asa. Ang Espiritu Santo yung sinasabi ng ating ikalawang pagbasa ngayon na siyang dahilan kung bakit nananatili tayong masaya, taglay ang pag-asa sa ating mga puso. Ang Espiritu Santo ang nagpapaalala sa atin na totoong kasama natin ng Diyos hanggang sa wakas ng mundo. At ito naman talaga ang pangako ng Diyos sa atin, minamahal ko mga kapatid, na siya'y kasama natin mula noon hanggang ngayon. Kaya siya patuloy na nagpapakilala ng kanyang sarili. Kung matatandaan ninyo, ang Diyos ay nagpakilalang una kay Moises. Nung nakita ni Moises yung isang punong kahoy na nagliliyab, at ano ang kanyang sinabi? Nang tanungin siya ni Moises, ano pong sasabihin ko sa mga tao? Sino kayo? Ano ang sabi ng boses mula doon sa punong kahoy na nagliliyab pero hindi nasusunog? The burning bush. I am who am. Pakiulit nga po. Asher haya asher. Sa wikang Hebreo. Yahweh. Sa mas pamilyar sa atin. Anong ibig sabihin nito? Ako'y narito. I am present. At hindi nag-iba yung pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa propesiya ni Propeta Isaias, anong sabi? Magbibigay ako ng tanda at ang kanyang pangalan na isisilang sa isang dalaga, ang kanyang magiging pangalan na Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay kapiling natin. Presence. I am who am, Emmanuel. At nung isugo niya ang Espiritu Santo, ano ang dahilan ni Jesus? Ano ang sabi niya? Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng mundo. And what is that again? Presence. At yun ang ibig sabihin ng kanyang pagka-Diyos. Siya'y kasama natin palagi mula noon hanggang ngayon. At yan ang ibig sabihin ng magmahal. Hindi tayo iiwan, anuman ang mangyari. At hindi lang siya nagmamahal, siya'y nagpapakilala sa atin. Kaya nga, isang malaking kasalanan sa Diyos na hindi man lang tayo magsumikap na siya'y kilalanin. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pananalangin, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng mga sakramento, lalo na ang ating pagsisimba. Kaya naniniwala ako na masaya ang Diyos na naririto kayo. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat ang inyong pagsisimba ay pagsusumikap na makilala siya. Ngayong araw na ito,
kinikilala din natin ang mga ama ng tahanan. Palakpakan nga po natin yung mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyo. Nais ko lang ipaalala sa lahat ng amang naririto na kayo ang buhay na larawan ng Diyos sa inyong pamilya. Uulitin ko, kayo ang buhay na larawan ng Diyos sa inyong pamilya. Kaya higit kanino man, kayo ang pinagtitiwalaan ng Diyos na magpakilala sa inyong mga anak kung sino siya. Kahit ang mga psychologist yan ang sinasabi, sabi ni Sigmund Freud, ang ating daw perception of God ay nakadepende sa ating perception ng ating mga ama. Kaya ganun, kabigat ang inyong responsibilidad. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, kung paanong ang ating Ama sa Langit ay kasama natin palagi mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa pagsusugo niya ng Espiritu Santo, patuloy niyang ipinaparamdam ang kanyang pagmamahal. Sana kayo din mga ama ng tahanan, patuloy ninyong maiparamdam sa inyong asawa at sa inyong mga anak ang patuloy ninyong pagmamahal. And now, I want to speak on behalf of the fathers here. Madalas ang mga ama ay nami-misinterpret. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi ayaw nilang magsalita. Madalas makikita niyo sila na problema na hindi maipinta ang muka, pero sasabihin pa rin, okay lang sila. Pero itong mga ama ng tahanan, kahit hindi sila nagsasalita, minsan makikita ninyo sa kanilang pagkilos kung gaano nila kamahal ang bawat miyembro ng pamilya. Kapag naglilinis siya ng electric fan, pag araw ng Sabado o araw ng Linggo, pagmamahal yon. Kapag nakita ninyong hindi maipinta ang mukha niya galing sa trabaho, pagmamahal yon. Kasi kahit nahihirapan siya, pinagpapatuloy niya ang paggawa para sa kanyang pamilya. Pag nakikita ninyo yung tatay na walang kibo, siguro nag-iisip kung ano yung, saan niya huhugutin yung pambayad ng matrikula, ng renta sa bahay o ng mga pangangailangan ng pamilya. Unawain ninyo kahit kung minsan ay medyo mainitin ang ulo. Kasi maraming lalaki, hindi naman talaga expressive through words. Gusto nila mag-isip muna ng solusyon bago sila magsalita. Tama po ba ako sa mga tatay na naririto? Sa mga kalalakihang naririto, tama po ba ako? Tama, pare-pareho tayo. Ako po, wala lang akong asawa, wala lang akong biological children, pero marami po akong mga anak na spiritual children. At higit sa lahat, mas marami po akong biyenan kaysa sa mga tatay na naririto. At bilang pari, nararanasan ko din po na ma-misinterpret. Pero tanggap ko na po yun. Alam nyo ba, last week, nagdespedida na po ang parokya sa akin dahil ako po ay aalis na sa Friday, lilipat na po ako ng parish. At hindi na po ako nabigla dun sa mga sinabi po nila sa akin. Napansin ko po, consistent po, mula Baliwag, Maysan, Bulacan, at dito sa Barasuin, pare-pareho po ang sinasabi nila bago ako umalis. Wala pong kahit isang nagsabi na ako'y mabait. Wala po. Consistent yon, mula Baliwag hanggang dito. Kasi totoo yon. Hindi po talaga ako mabait. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi kapag may mali, nagsasalita ako. Kapag may kailangang itama, itatama ko. Dahil ang mabait, inaabuso. Dahil ang mabait, kung minsan, hindi nababago yung dapat baguhin. Kaya okay lang, nasabihan akong hindi mabait. Wag lang akong sasabihang salbahe. Wag lang akong sasabihang masamang tao. Dahil naniniwala ako na yung pagdisiplina ko, pagtatama sa pagkakamali, lalo na ng mga naglilingkod sa simbahan, lahat ng ito ay para sa ikalalago ng pagkatao nila at ito ay para sa ikabubuti ng simbahan. Dahil ganun ang tatay, ganun din ang Diyos na ating Ama, hindi niya kinukonsinti ang ating mga pagkakamali. Kaya kung minsan, hinahayaan niya tayong matalisod, madapa,
at mag-suffer sa mga pagkakamaling ginawa natin. Amen? Kasi naniniwala ako, hindi rin siya mabait. Mabuti siyang Diyos. Kaya kahit masaktan tayo, titiisin niya yon. Kung yun ang kailangan para matuto tayo, ganun ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Di niya tayo pinapaasa na kukonsintihin lang niya ang mga pagkakamali natin. Hindi. Sisiguraduhin niya na matututo tayo sa ating mga pagkakamali. Amen ba yon? Kaya meron ka pa ring mga problema. Meron ka pa ring mga pagsubok sa buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, itinatama ka ng Diyos at pinalalago ng Diyos ang pagkatao mo. Kaya sana, ma-appreciate din natin kung paanong nagpapakilala ang Diyos sa atin. At sana, patuloy natin siyang kilalanin. Ang Diyos ay totoong-totoo sa atin. Sabi sa ikalawang pagbasa, matuwa tayo na tayo ay nagtitiis ng mga paghihirap, sapagkat ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng pag-asa. There is wisdom why God is allowing us to suffer sometimes. Because He, like any father among here, just wants the best for us as His children. Amen ba yon? Ito ang pagpapakilala niya sa atin bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya sana, pasalamatan natin ang Diyos sa mga pagkakataong siya'y nagpapakilala sa atin. Pag sumikapan natin, patuloy natin siyang makilala at wag sana tayong tamarin at sabihin, dahil siya'y Diyos, hindi na natin siya makikilala. It is only in knowing God that we will love Him. And it is only by loving Him that we will desire to know Him. Tanging sa pagkilala namang natin sa Diyos, natin siya mamahalin. At kung totoong minamahal natin ang Diyos, siya'y patuloy nating kikilalanin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya at lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang may likha, sa pamamagitan ni Jesucristong tagapagligtas, kasama ng Espiritong ating patnubay, ating isamo, Panginoon dinggin ang aming panalangin. Panginoon dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit, at upang makatugon tayo sa Kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ang banal na Espiritu at para makamit natin ang Kanyang karunungan at lakas. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang upang mapalaki ang kanilang anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon at upang ang mga ama ay matulad sa Ama sa langit. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha
pagliligtas at paggabay sa atin. Pasalamatan natin ang Santissima Trinidad at upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na mga hukbo, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumikhain, sa hili ay inihalin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraan ko. Salamat sa mga biyaya.
Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa mga nagpamisa, sa lahat ng mga bisita natin galing sa iba't ibang lugar. Welcome po kayo dito sa ating makasaysayang simbahan sa Baraswain Church. At sa inyong lahat na naririto, salamat po at ingat po kayo pauwi. Ito na po ang huling misa ko ng Sabado sa Baraswain Church. Kaya sa inyong lahat na regular na nagsisimba ng 5:30, maraming salamat po at lubos kong na-appreciate ang inyong pagmamahal sa akin sa loob ng 2 taon. Huwag kayong mag-alala, mapapakinggan pa rin naman ninyo ang aking mga pagninilay. Download lang po ninyo ang Hallow app sa inyong mga gadgets. Libre lang po ang app na ito, pero kung gusto po ninyo ng full version, ay pumunta lang po kayo sa hallow.com/pagninilay para po may 50% discount mula po sa akin. So, maraming salamat po at patawad po kung isa kayo sa mga nakaranas na hindi ako masyadong mabait. At kayo na po ang magpuno sa aking pagkukulang at kagaya ng palagi kong pakiusap kung paano nyo ako minahal, ganun nyo din po mahalin yung kapalit ko. Huwag nyo po kaming ikukumpara. Iba po ang nanay niya at mga magulang niya sa magulang ko. Kaya magkaiba ho kami sa napakaraming bagay, pero mahal ko po yun kasi kaklase ko po yung papalit sa akin dito, si Father Nino. At maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Ang aking pong opisina ay nandyan lang sa Malolos Cathedral bilang commission head ng ating Commission on Social Communications. Kaya siguro makikita nyo rin ako dito sa Malolos paminsan-minsan. At kahit wala na ako dito, sana matulungan nyo pa rin yung mga projects ng ating Diocesan Commission, lalo na yung pinapagawa po naming studio, ang Diocesan Media Center. Muli po, sa inyong lahat, maraming salamat po. Ngayon ay gagawad natin ang pagbabasbas para sa mga ama. Sa lahat ng tatay na naririto, iyuko po ninyo ang inyong ulo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ang iyong banal na pangangalaga at patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taos-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kung nandyan yung tatay ninyo, katabi ninyo, yung asawa ninyo, pwede bang yakapin nyo naman sila at ikis kahit sa araw na ito man lang at sabihin nyo sa kanila, maraming salamat, mahal po namin kayo. Happy Father's Day po, palakpakan po natin muli ang mga tatay. At kayong lahat ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.